So first is a maybe what a folder. So first is I created a folder name server side log. So inside inside sulod is ako ang htdocs folders answer na is and then tawag na ko na siya is index.php. So after that is we open a Apache and start SQL. Then after that I started is now let's move into the ano uh, OBS Studio. So this OBS Studio is these are the H so diri is nagbutang ta sa diri server side ang atong folder diri is mo ni ang server side. So ang sulod is mo ni index.php. So first is buhatan ta nato ni siya like so first is magbuhat ta tag code like sa tong code you copy. So muna to control. So pag i nato ni siya less na siya. Pag i nato ni siya run. So mo ni siya ang kalabasan niya sa browser. So automatic is maano na siya dito sa mo ni nakabutang welcome to my first PHP script. So after that is na to siya kaning like after that is after na to ani siya ma-remove is control pa nato siya. Like so diri pwede nato na pwede na nato change ang kwan like for example pangalan na ako like Aiko age na ako is 22. So I'm a student so automatic siya is magturo ni siya diri So after this so pag ira na to ni siya run like login natin siya sa browser pero wala. So ano siya? So ang user information nato diri is name Aiko age 22 student. So yes. So which mo na siya ang i-serve sa inyo client. So after na to na after na to na siya fix na to na siya. So i so and then kanina code niya saan siya? So kanina is the code is wala dito yung ano. So this message comes from the server like mo ni siya pag mo ni na pag kani siya pag ira nato ni siya so kanina prompt ni diri ang message mo ni siya molabas dito sa pag i-launch natin siya mo siya malabas dito sa browser so let's try so run that one so after so mo ni siya so this message come from the server so mo to siya is siya connect mo to siya ang paggamit sa server side and client side so and the next is and then but so ang then i-combine na to ang PHP and sa JavaScript ito. So ang PHP mo ni mag-generate sa then ang JavaScript siya mag-display sa browser so which is man sing local host na itong igamit. So mo to siya. So and then the next is so asa to siya? So and the next question is answer briefly. So mo na siya ang reflection. So the number one is what is the key difference between client side and server side? So
So ang kaning ano sir, ang kaning server side scripting like PHP. So siya ang mag-run sa server and ang output sa HTML. So before siya ma-send sa browser mo to siya. So and din ang kaning ano, ang kaning client side scripting is like JavaScript siya. So pag i-run ni siya sa user like sa browser and then i-update na niya sa page after na siya after ma-uploaded. So the next is why is PHP executed before JavaScript in the example. So ano, kay tungod man gud ang PHP is mag-runs na siya on the server. So it must ano siya pag kailangan na siya ma-finish ang processing niya first. Then ang output na is ano, so ang output sa PHP, so maano siya, papareha na siya sa part of HTML page na gisend sa na-send mo to the cursor. Then the number three is what would happen if Apache or the server or PHP server is turned off. So ano siya sir is ano pag ang page pag ang imong PHP files is dili muran. So ang browser is mo na siya so ang browser is ano magpakita na siya error like for example kaning this site can be reached or localhost refused to connect. So, mo to siya sir. Thank you.